Una sa lahat, sa gitna ng highway sa Commonwealth Avenue, maraming sasakyan pero itong si Kuya, bigla-biglang tumawid. Nabangga niya ang motorsiklo na nakadamay pa ng isa pang motor. Tingin ninyo, aksidente ba yan o yung tatawag na banggami modus? Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Bulkang Mayon, nagliwanag ngayong gabi dahil sa tinatawag na crater glow. Paglilinaw ng P-box, hindi yan lava flow pero dapat pa rin maging alerto. Magnitude 6.4 na lindol nagpayanig sa mga taga Davao. Silipin live ang mahabang pila ngayong gabi para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Babaeng isinilid sa storage box pinatay ng kanyang sumukong boyfriend. Palitan ng piso kontra dolyar, sumadsad sa all-time low sa kasaysayan ng Pilipinas. Higit 5,000 examinees pasado sa 2025 bar exams. Kabilang dyan ang ilang artista. Nasilayan ngayong gabi ang crater glow sa Bulkang Mayon. Paglilino ng P-box, iba pa yan sa lava flow o yung pag-agos ng lava. Sa ngayon, higit 800 pamilya na ang lumikas mula sa danger zone. At live mula sa Albay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Mean, Bok, ilang oras nga tumagal ang crater glow o banaag sa bunganga ng Daragang Magayon. Dahil dyan, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan kung saan inilikas na ang mga residenteng nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Pagkagat ng dilim, saka naman nagliwanag ang bunganga ng Bulkang Mayon. May mga nagbagsakang bato at naglabas din ng uson o yung pinaghalong volcanic gas, abo at mga piraso ng tunaw na bato. Nakakalapnos yan ng balat at pwede ring ikamatay. Pero paliwanag ng FIVOX, crater glow o banaag ang tawag dyan. Iba yan sa lava flow. Hindi po yan lava flow. Itong nakita natin are incandescent rock falls and collapse of yung newly extruded lava from the summit lava dome. It's glowing, the material glows kasi it's still very hot, but it's not flowing continuously from the crater. Ayon sa FIVOX, normal ang crater glow sa isang bulkang nasa Alert Level 3. Nangyayari din daw yan sa umaga pero hindi lang natin nakikita dahil maliwanag. Sa kabila niyan, binigyang diin ng FIVOX ang posibilidad ng pagputok ng Mayon. Ang mangyayari yan if yung mga monitoring parameters natin would change such as dumadami yung volcanic earthquakes natin, kapag lumalabas na yung lava flow and kapag meron na tayong lava fountaining. So pwedeng magkaroon po tayo ng explosive eruption, and if this happens, we will raise it to alert level 4. Patuloy na nakamonitor ang FIVOX sa bawat galaw ng Bulkang Mayon habang ang mga residente naman nag-alsa baluta na, kabilang ang kapapanganak pa lang na si Alexa Nocete. Mahirap po kasi may baby. Sana po di na matuloy ang ng bulkan. Kabilang siya sa higit 800 pamilyang lumikas mula sa mga bayan at lungsod ng Tabaco, Malilipot, Daraga, Kamalig, Ligaw at Ginubatan. Sila yung mga nakatira sa ipinagbabawal na 6-kilometer radius permanent danger zone. Ang mga bakwit posibleng madagdagan pa. Kung tutuusin, sanay na raw ang mga residente sa tuwing nagpaparamdam ang Mayon pero hindi nawawala ang kanilang pangamba. Ano lang nan po, yung mga bata, maliliit pa, yung po yung nakakabahala sa kanila. Kasi yung abo, yung parong ng asupre. Sa nakalipas na magdamag, nagkaroon ng 131 rockfall events sa bulkan. Bagamat may mga senyales ng pag-angat ng magma, hindi pa ito itinuturing na indikasyon ng mas malaking pagsabog. Kailangan po kasi medyo malaki ang volume ng magma para po ito maging explosive. Magbibigay po ito ng mga senyales in terms of volcanic earthquakes. Kung namamaga po ang bulkan,
meron pong biglang mataas na pamamaga na makikita. Pangatlo po, of course, dahil meron po tayong panibagong magma na mayaman po sa volcanic gas, ay magpapakawala po ito ng maraming sulfur dioxide. Ayon pa sa PHIVOLCS, sakaling magka-ashfall, posibleng umabot ang abo ng Mayon sa iba't ibang probinsya. If we have a stronger eruption, minor explosive eruption, or a continuous PDC or rockfall and then we have strong wind. No? So the ash can be blown to nearby provinces like Masbate or Sogol. Sa ngayon, ayon sa Albay LGU, patuloy ang pagbabantay sa ulang dala ng shear line. Ang babantayan dyan sa Lahar, itong Masarawag ng Ginubatan, tsaka dyan sa southeast ng dito sa lugar ng Legazpi, tsaka Daraga. Bokmean, sa mga oras na ito ay hindi na natin naaaninag yung tinatawag na banaag o crater glow dahil for context nga, simula pa kaninang umaga ay naging maulap ang panahon dahil sa ulan na dulot na rin ng shear line at nagpapatuloy ang evacuation efforts sa mga nakatira within the 6-kilometer permanent danger zone. Kanina sa pag-iikot natin sa mga evacuation center ay nakapamigay na ng mga relief packs at maging face mask. Bukas nakatakdang bumisita dito sa probinsya ng Albay si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Balik sa inyo. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan ng iyong team, Gio Robles. Sabay sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay, niyanig naman ng magnitude 6.4 na lindol ang Manay, Davao Oriental. Aniya sa frontline sa balita, si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Namamalengke ang mga residente niyan sa Barangay Kayawan, Manay, Davao Oriental nang biglang lumindol. Napasigaw ang mga natatarantang residente at naglabasan sa palengke. Kita rin sa CCTV ang lakas ng pagyanig. Ganyan din ang eksena sa Manay Public Market. Ang mga customer agad nagtakbuhan habang nagsilaglagan ang ilang paninda sa palengke. Sa kuha naman ng bahay na ito, agad namang naglabasan sa mga kwarto at nagtakbuhan palabas ng bahay ang dalawang babaeng yan. Ganyan kalakas ang tumamang magnitude 6.4 na lindol sa Manay, Davao Oriental pasado alas 11 kaninang umaga. Kaya ang mga magulang ng mga estudyante sa Ronquillo and Dayanghirang Central Elementary School agad sinundo ng kanilang mga magulang. May 11 estudyante at isang guro mula sa iba't ibang paaralan ang isunugod naman sa Manay Hospital. Nahirapan silang huminga at may nawalan ng malay dahil sa lakas ng pagyanig. Sinuspende na ang lahat ng klase sa Manay ngayong araw hanggang bukas. Ayon sa LGU, wala pang naitatalang napinsalang infrastruktura dahil sa lindol. Wala rin daw nasakta na residente. Gayunpaman, nakahanda pa rin ang LGU sa anumang posibleng mangyari dahil sa lindol. We are in the process of determining the damage kasi may mga dati kasing mga houses na supposed to be partially. Baka hindi natin alam ngayon, totally na, no. So far nagpaano kami muna ng tao, pa-dispatch kami ng mga tao for us to properly talaga ng damage sa situation ngayon dito. Ang lindol naramdaman din sa Davao City, kaya ang mga estudyante agad nag-evacuate. Gayon din sa mga empleyado sa Pag-ibig, Davao. Umabot din ang lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Matapos kumbinsiin ng kanyang pamilya, sumuko na sa mga pulis ang boyfriend ng babaeng natagpuang patay sa loob ng storage box sa Camarines Norte. Git ng tatay ng suspect, aksidente raw ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Voluntaryong sumuko ang 35 anyos na lalaking yan sa pulis ng Rosario, Batangas kaninang madaling araw. Siya ang itinuturing na suspect sa pagpatay sa babaeng isiniksik sa storage box na natagpuan sa ilalim ng tulay sa barangay Pinagwarasan sa Basod, Camarines Norte. Asphyxia ang lumabas na ikinamatay ng biktima pero tinutukoy pa ng mga otoridad kung kailan at paano naubusan ng hininga ang biktima. Nakatulong sa investigasyon ang barcode na natagpuan sa tape na ipinangbalot sa storage box. Na-trace ito
Ito sa isang shopping mall sa Cabuyao, Laguna, kung saan nakunan sa CCTV ang suspect na bumili ng tape. Matatanda ang ibinyahe ng tricycle ang box mula sa isang terminal sa Calamba, Laguna. Saka isinakay sa bus na biyaheng daet noong January 1. Matapos ang ilang araw, sumuko ang lalaking suspect na karelasyon pala ng biktima. Ayon sa tatay ng suspect, aksidente lang daw ang nangyari. Sila mismo ang nangumbinsi sa suspect na sumuko. Hindi niya daw po sinasadya. Yung babae po yata ay galing daw po doon sa isang lalaki, sinasaksak siyang ganun. Yung pag-iwas niya, parang naitulak niya. Pagbagsak daw, binaano niya, tinitingnan niya, hindi daw gumagalaw. Yun lang. Basta pagdating daw na lasing yata yung anak ko. Naging matipid naman ang sagot ng suspect nang hingan ng panayam ng media. Kaya raw siya sumuko. Para sir, linis lang ang pangalan. Yun lang po. Sa korte mo lang sir malalaman sir. Yun lang po. Ayon naman sa pinsan ng biktima, bago pa ang insidente, nakapagkwento pa raw ang biktima sa ina nito ng pagbabanta mula sa suspect. Nagsabi pa raw yung suspect na papatayin po daw siya. Iyon po yung sinabi ng magulang sa akin po. Nakausap po kanina. Mensahe niya sa suspect, makukulong po siya habang buhay at hindi po kami papayag na makapiyansya po siya at makalabas po. Kailangan po niya bayaran yung ginawa po niya sa pinsan ko po. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Tuloy-tuloy ang pila ng mga deboto sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand ngayong gabi. At live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, gaano kahaba ang pila dyan? Bok, mula nga sa may entrada ng Quirino Grandstand, umabot na sa may Rojas Boulevard yung haba ng pila at dami ng mga deboto na nagtutungo para sa pahalik dito sa Quirino Grandstand. Pero bago nga yan, pasado alas 8 na ng gabi nang simulang buksan sa publiko yung mismong pahalik. Kaya yung iba nating mga kapatid, tila nabuwisit na kanina, naubusan na ng pasensya dahil sa anila ay mabagal na sistema. Dalawa po yan, ayan po ang isa Umaga pa lang ay nakapila na ang debotong si Janet. Bitbit ang imahe ng Nazareno, lampas 12 oras na raw siyang naghihintay sa pila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Wala naman daw sanang problema sa matagal na paghihintay. Pero ang ikinaiinis niya, kawawa naman kami mga senior, yung mga bagong dating po, sila po ang inuna. O paano naman po kami mga senior, dapat kami ang priority nila. Di ba po? Bakit ganun? ganyan din ang saloobin ni Madonna. Alas 2 pa ng madaling araw nang dumating siya sa Quirino Grandstand kasama ang pamilya. Pero pasado alas 7 ng gabi ay hindi pa raw sila nakakaabante sa pila. Sabi nila, alas 6 pa, paunahin kami kahit senior, wala pinapuna, hindi iniintindi. Para naman yun, ang fair naman sa amin. San Juan, Batangas pa kami, wala na kami sasakyan. Ilan lamang sila sa libo-libong deboto na dumagsa at naghintay para sa pagsisimula ng pahalik ngayong gabi. Mahigpit ang pagsasaayos sa pahalik ngayong taon. Nakalatag na ang mga bakal na bakod, barrier at tent para sa mga pipila sa pahalik. Nakaantabay na rin ang mga first aid station sakaling may mga himatayin o magka-alta presyon dala ng init. Pagpasok sa entrada ng grandstand, didiretso ang mga deboto paakyat hanggang marating yung entablado kung saan nakalagay ang imahen. Bibigyan sila ng ilang segundo para magdasal at magtuloy-tuloy yung pila. Pero ngayong taon, kailangan nilang dumaan sa likod ng entablado at dumaan patungong Kalaw. Nagkaroon rin ng misa para sa mga volunteers at send-off para naman sa mahigit 6,000 miyembro ng kapulisan at security personnel sa buong pista at traslasyon. Mahigpit naman na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay, flammable materials at mga alak. Bok, pakita lang natin kung gaano kahaba yung pila. Nandito tayo ngayon, parte sa may dulo na to, no, bago yung kanto ng South Road. Ito na yung mga kapatid natin. Kaway-kaway po kayo dyan. Ayan, yung mga kapatid natin na matyagang naghihintay para makatungo doon sa mismong harapan ng grandstand. Ang ilan sa kanila galing pa sa malalayong lugar. Yung iba nga kanina, tanghali pa daw, nakapila na dito. Talagang matyagang naghihintay. Isa nga pala sa paalala natin, Bok, sa ating mga kapatid, pinapayagan ng mga organizers na magdala ng mga tuwalita o ng mga panyo yung mga deboto natin at pwedeng ipahid doon
sa mismong imahen, pero ipinagbabawal yung paghalik mismo doon sa mga portions na exposed para na rin sa kanilang kaligtasan for health and safety reasons. Pinagbabawal nga rin yung pagdadala ng mga maiingay na bagay, matutulis, mga flammable materials, pati na rin yung alak. Sa ngayon, nagkakaroon din doon naman banda, nagkakaroon ngayon sa may mismong entablado nung mga performances, partikular na yung mga kabataan, at kanina nga napanood natin yung isa sa mga performance nila tungkol naman sa anti-corruption. So tuloy-tuloy daw yung magiging programa rito. Bok. Maraming salamat, Ian Suyu. Sunod-sunod at paulit-ulit na mga paalala ng pamunuan ng Quiapo Church sa mga deboto para matiyak ang matiwasay na pagdaraos ng pista ng Nazareno sa Biyernes. May last-minute inspection din ang Manila City Government. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sinabon at winalis ng mga tauhan ng Manila LGU ang mga kalye sa paligid ng Quiapo Church. Kabilang dito ang mga kalsada ng Villalobos, Hidalgo at Evangelista na madalas napupuno ng mga deboto sa mismong araw ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Pinaalis na rin muna ang lahat ng mga nagtitinda sa mismong kalye. Paalala ng organizers, bawal sumampa sa andas at pinaiiwasang hawakan ng imahen. Mas pinaiksiho natin ang krus. Layunin po natin dito ay proteksyonan ang ating imahen at huwag hong maapektuhan ang katawan ng ating mahal na Senyor. Sa karanasan nila, sa mga nakaraang traslasyon, mga kabataan daw ang madalas na nagpupumilit na makasampa sa andas. Nauuwian sa sakitan. Kaya pakiusap nila sa mga nakatatandang deboto, pigilan na ang mga kabataan. Muling babawalan ng lahat ng deboto sa Ayala at Palangka Bridge, maging sa kanto ng Ross Boulevard, Katigbak Drive at Burgos Street. Nakiusap din ng mga pulis na huwag salubungin ang mismong prosesyon. Kung ma-overwhelm po yung ating mga kapulisan at masyadong marami yung mga deboto, hahayaan na lamang po natin sila, pero i-guide po natin sila na i-clear pa rin yung loob po ng Ayala Bridge kasi very crucial, very critical po yung lugar na yan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila na may certification mula sa DPWH na ligtas daanan ng mga tulay na nasa ruta ng traslasyon. Nag-last-minute inspection din si Manila Mayor Isko Moreno sa paligid ng Quiapo Church. Pakiusap niya sa mga magtitinda, iwasan ang pagbebenta ng mga pagkaing may stick o babasagin. Kung sa ledgi-ledgi lang sila, maaaring uunawain natin sa mga maghaharimunan. Huwag na kayo nagkakalat na mga stick, na maaaring makasugat sa mga paa ng mga deboto. Siniguro naman ng simbahan na handa sila sakaling malampasan pa ang 8 milyong bilang ng mga debotong nakiisa sa kapistahan noong nakaraang taon. Pero paulit-ulit nilang paalala, hindi naman natatapos ang debosyon sa mahal na senyor ng isang araw lamang. Yung imahe po ng Nazareno, 364 days nandito po sa simbahan ng Quiapo. So why don't you come here in an ordinary day, very solemn, inyo yung Nazareno, yakapin nyo yan kung gusto ninyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Muling pinalutang ni Senator Amy Marcos na posible raw gamitin ang 2026 national budget para pagulungin muli ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa pamamagitan daw yan ng tinatawag niyang soft pork mula sa ilang ayuda programs. Nasa frontline na balitang yan, Myron Enriquez. Naniniwala raw si Senator Amy Marcos na gugulong muli ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero kung kailan maglalaps ang 1-year ban sa paghahain ng impeachment. Kinonek yan ng senadora sa 2026 national budget dahil lumobo aniya ang pondo para sa mga ayuda. Napipilitan lang ako talaga maging malisyoso. Ang totoo, hindi naman talaga napag-usapan sa budget. Pero nung nakita ko, eto nga, ng mga gilingan ng baboy, ayan na, yung mga napakaraming soft na lumobo. Bakit may ganun pa eh? Ang sabi kasi, naniwala naman ako na magiging cleanest budget. Naging sneaky budget naman to. Bakit ganun? So, bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? Kaya yun nga, nagtataka ako bakit ganon. May natanggap pa raw na impormasyon si Senator Amy na napangangkuan ng soft pork ang ilang kongresista mula sa ayuda programs. Narinig natin na
2 million ang kanilang Christmas break. Pagkatapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft. Tapos may bago pa pala. Nagulat nga ako, sabi ko, saan galing itong 10 billion na to na Presidential Assistance to Farmers. Pumalag naman si House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon sa mga aligasyon ng senadora. Wala raw pinangakong proyekto sa mga kongresista. Malinaw at mabigat naman daw ang mga ebidensya sa impeachment case. Kasama riyan ang questionableng paggasta sa confidential funds ng DepEd at Office of the Vice President. Kaya giit ni Ridon, hindi katakataka kung meron ngang maghahain muli ng impeachment laban kay VP Sara. If House members or civil society would want to file it again as soon as the one-year ban is finished, I think they are free to do so. And I don't think they will be motivated by any promises of any projects for 2026. Pero kung pumabor man daw ang SC sa motion for reconsideration ng Kamara, hindi na raw kailangan ng panibagong impeachment. Itutuloy daw ang impeachment proceedings sa Senado. Giit din ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, wala namang malinaw na inilaang pondo para sa impeachment noong tinatalakay ang 2026 budget. Pero aminado siyang nagagamit ang pondo ng bayan sa pag-incentivize sa mayorya para suportahan kung ano man ang itinutulak ng administrasyon o di kaya'y gipitin ang mga kaaway ng Malacanang. Nauna nang sinabi ng palasyo na hindi sila nakikialam sa planong impeachment laban sa bise. Ang pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Goodbye ICI na nga ba? Sagot ng Independent Commission for Infrastructure, walang impormasyon mula sa palasyo na bubuwagin na sila. Kasunod yan ang isiniwalat ni Senadora Amy Marcos na hanggang ngayong buwan na lang daw ang ICI. Narito ang aking report. Sunod-sunod na nalagasan ng mga miyembro ang Independent Commission for Infrastructure. Unang nagbitiw noong Setyembre si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor. Ilang araw lang yan mula nang mabuo ang komisyon. Pagsapit ng Disyembre, si Commissioner Rogelio Singson naman ang nag-resign. Sinundan ulit yan ang pagbibitiw ni Commissioner Rosana Fajardo. At ngayon, umuugong ang bali-balita ang tuluyan ang bubuwagin ang ICI. Ayon yan sa presidential sister na si Senadora Amy Marcos. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Simple at matipid naman ang sagot dyan ng ICI. Sabi ng Executive Director nitong si Brian Hosaka, wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol dito mula sa palasyo. Sa ngayon, 3 key persons lang ang natitira sa ICI, sina Chairperson Andres Reyes, Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. at si Hosaka. Kaya mungkahi ni Senador Win Gatchalian, dapat dagdagan ng tao ang ICI. Dapat din daw magpatuloy ang komisyon sa investigasyon nito sa flood control scandal. Hindi pwede tayong huminto The show must go on. Kailangan tuloy-tuloy investigasyon ng ICI dahil dyan maasa yung tao na malaman ang katotohanan at mayroong managot. Matatanda ang inulan din ng batikos ang ICI dahil sa kakulangan umano nito ng kapangyarihan. Bagay na nag-udyok sa mga mambabatas na maghain ng mga panukalang magpapalakas sa komisyon. Kabilang dyan ang pagbuo sa Independent People's Commission na siyang papalit sa ICI. Kasama rin yan sa priority bills ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero habang hinihintay pa yan, hinimok ni Gatchalian ng Pangulo na magtalaga na ng kapalit ng mga nagbitiw sa miyembro ng ICI. Ako naniniwala hindi tayo nagkukulang sa magagaling na mga tao at magagaling na talento sa ating bansa. So they have to appoint 2 more in the absence of that legislated Independent People's Commission. Showbiz Tonight na tayo. Tila nakahanap ng bagong kakampi ang K-pop group na New Jeans. Yan ay ang YouTuber na si Mr. Beast. Sa X, nag-reply si Mr. Beast ng What Do I Need to Do sa isang post na nagsasabing binabaha ng fans ng New Jeans ang TikTok ni Mr. Beast para raw tulungan si Daniel. Just this December nang i-terminate ng agency na Adore ang kontrata ni Daniel. Sa gitna pa rin ng
sa gitna pa rin yan ng legal dispute sa pagitan ng grupo at ng agency. Dito na nagsimulang ma-mention ng ang YouTuber sa mga mensaheng Save New Jeans. Kilala si Mr. Beast sa kanyang extravagant stunts, massive cash giveaways at charity works. Kaya tingin ng fandom ng New Jeans na bunnies, kayang bilhin ni Mr. Beast ang Adore o kahit ang parent company nitong Hybe Entertainment. Inilabas na ang official trailer para sa Pinoy adaptation ng South Korea na movie na A Werewolf Boy. Pagbibidahan yan ni Rabin Angeles at Angela Muji. Tungkol yan sa bond ng isang teenage girl at isang lalaking mala-wild beast kung kumilos. Pero pagtitiyak ng Rabgel, binigyan nila ng kanilang flavor at atake ang kanilang characters. Sa January 14 na ang Werewolf Boy in cinemas nationwide. Coming soon din yan sa mga sinehan sa United Arab Emirates. Trinay ko po yung best ko na wag naman po gayahin yung original to a T kasi magkaiba naman po yung adaptation sa direct na copy. Tapos yun po yung challenging part for me. Sabi ko hindi ko po papanoorin kasi wala naman po akong linya dito, so gagawa po ako ng sariling version ko ng werewolf. Tsaka Song Joong Ki na po yun eh. Hindi ko naman po kayang gayahin yung kanya. Tsaka pag ginaya ko po yun, parang hindi maganda yung kakalabasan kasi siya yun eh, ang galing niya eh. So gumawa po ako ng sarili kong version. Coming soon naman mamaya ang iba ko pang showbiz updates, kaya huwag kayong bibitiw. Susunod, Health Secretary Ted Herbosa tinangging mawawala siya sa gabinete. Insidente na bigla ang pagtawid ng lalaki sa Quezon City, pinaghihinala ang modus. At Bretman Rock, may disappointing encounter daw kay Vanessa Hudgens. Pagbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinuna ng COA ang higit 400 million pesos na nakatiwangwang na medical equipment noong 2024. Depensa ng DOH, isang taon na raw ang nakalipas simula nang lumabas ang report, kaya pihadong marami na ang naayos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pinuna ng Commission on Audit ang mga biniling medical equipment ng Department of Health na nakatiwangwang lang at hindi nagagamit. Ang halaga nito umaabot sa 405 million pesos. Batay sa 2024 annual report ng COA, isinisisi nila ang nangyari sa kawalan ng well-structured plan at kakulangan sa koordinasyon at monitoring ng ahensya. Pero inalmahan nito agad ng DOH. Depensa ni Health Secretary Ted Herbosa, taong 2024 pa inilabas ng COA ang report na ito. Isang taon na raw ang nakalipas, kaya pihadong marami na ang naayos dito. So I still have to check if it's still 405 million that has not been installed. I will bet na-install na ang karamihan noon. So take into consideration that when you're reporting that, take the date and time that the COA did the observation. Yun nga lang, wala pang naibigay na updated report ang DOH tungkol sa mga nakatiwangwang na medical equipment. Pero malabo raw ang sinasabi ng auditor na wala silang well-structured plan. Bago pa raw kasi maisama ang budget sa National Expenditure Program, nakadetalye na ang plano para rito. Gayunman, hindi lang naman daw DOH ang nagpapatupad ng programang ito. Pwede rin daw ang mga LGU, TPWH at Regional Office na baka may hinaharap din na ilang hamon kaya nagkaroon ng delay. So depending on who is implementing it, there can be some delay. And then there are different contractors. Iba-iba yan. Kung na-delay yung construction, hindi mo ma-install yung equipment kasi hindi pa tapos yung facility. Giit pa ni Herbosa, tutok siya ngayon sa mandato ng DOH kahit pa may mga umuugong. Nakabilang siya sa mga posibleng palitan sa gabinete. Itinanggi ng kalihim ang mga sinasabing cabinet revamp, lalo't lahat naman daw sila ay nagtatrabaho batay sa kagustuhan ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
May panukala si Senador Erwin Tulfo na bawasan ang value-added tax or VAT na pinapataw sa mga Pilipino. Mula po sa kasalukuyang 12% VAT, gusto ni Tulfo ibaba ito sa 10%. Ito'y para raw mabigyan ng konting tulong ang mga Pilipino na nahihirapan sa presyo ng bilihin. Pero agad itong binasura ng Malacanang, partikular si Executive Secretary Ralph Recto. Kulang na nga raw tayo sa pera, babawasan pa ang kita ng gobyerno. Sa tansya ni Recto na isa sa mga nagsulong ng expanded VAT, mababawasan ang revenue collection ng gobyerno ng 330 billion pesos kada taon. Ano ba itong VAT na ito? Ito pong value-added tax ay tinatawag na isang consumption tax dahil ito po ay buwis na pinapataw sa iyong pagbili ng produkto o ng serbisyo. Una itong pinataw ng gobyerno noong taong 1988. 10% pa lamang po ito noon. Pero noong 2006, inakyat ito sa 12% ang Expanded Value Added Tax or EVAT. Isa sa mga nagsulong nito noong 2005 ay si dating Senador Ralph Recto. Ang sabi nga ng ilan, isa sa mga dahilan na kinatalo ni Recto ang kanyang 2007 re-election bid ay ang kanyang pagtulak ng EVAT bill. Pero dito po kayo maiiyak. Sa 12%, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na VAT rates sa buong Southeast Asia. Makikita po ninyo dito sa table nito, ang kakompetensya lamang po natin ay ang Indonesia na nasa 12% na rin ngayon. Pero kailan lamang nila tinaas yan? Mula po sa 11%. Yung ibang bansa, gaya po ng Thailand at Malaysia, nasa halos kalahati ng ating VAT. Ang Singapore naman, nasa 9% lamang. Pero ito po ang mas masaklap. Bagamat ang taas ng binabayad nating VAT rates, tayo ang isa sa mga may pinakamababa na VAT collection efficiency. Ibig pong sabihin, ang taas na nga ng tax rate natin, pero dahil iilan lamang tayo nagbabayad, kaya't kaunti lamang ang nakokolekta ng gobyerno. Ang nagsabi po niyan, mismong si dating Finance Secretary Benjamin Diokno noong 2023. Sobrang inefficient daw kasi ang ating tax collection. Ang daming hindi nagre-remit o kaya ay na-exempt. Sa tansya ni Diokno, wala pa sa kalahati ng expected VAT revenues ang ating nakokolekta. 40% lamang daw. Sa nakaraang 2025, ito po ang projected VAT collections ng Pilipinas. Kung 40% pa rin ang collection rate natin, baka wala pang 600 billion ang makolektang value-added tax para sa nakaraang taon. Malinaw na kailangan pang ayusin ang pangongolekta ng buwis. At yan ang talagang malungkot sa Pilipinas. Mataas na nga ang buwis, pero marami naman ang lumulusot. Mababa na nga ang koleksyon, tapos ilan lang ang nakikinabang. May disappointing encounter daw si Bretman Rock sa kapwa Pinoy-blooded celebrity na si Vanessa Hudgens. Sa isang podcast, ikinuwento ni Bretman na nangyari ito sa Coachella few years ago. I-greet daw sana ni Bretman ang CEO ng isang brand. Akala raw ni Vanessa ay siya ang kinakawayan ni Bretman kaya nagtago raw ang half Pinay. Pinagdidiin ni Bretman na never siyang naging fan ni Vanessa. Susunod, modus sa kalsada na bangga sa pool sa dashcam sa Commonwealth Quezon City. Higit 5,000 pasado sa 2025 bar exams. At alamin ang kwento ng mga artistang soon-to-be attorney na rin. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video, ang isang lalaking biglang tumawid sa highway sa Quezon City. Napangga niya ang isang motor at may nadamay pa. Pero duda mga pulis na baka modus lamang yan. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Pagmasdang mabuti ang dashcam video na ito, makikita ang biglang pagtawid ng isang lalaki sa kalsada. Natamaan siya ng dumadaang motorsiklo. Sumemplang tuloy ang rider.
Bumangga naman sa natumbang motorsiklo ang kasunod na rider. Nangyari ang insidente nitong Lunes ng umaga sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nang dalhin sa traffic sector, humingi na lang daw ng 3,000 piso ang nabanggang lalaki. Tumanggi ang rider at nagdesisyon na sagutin ang pagpapagamot sa pedestrian. Tingin ng Quezon City Police District Traffic Enforcement Unit, posibleng bangga modus ang insidente. Nakikita natin na yung tao, tumatakbo siya yung papunta doon sa motorcycle. As to kung sinadya man or hindi, we are still conducting further investigation po para mas malaman natin kung talagang may mga tao bang gumagawa talaga na sinasadya nila or hindi. Kalaunan, pumayag na rin ang lalaki na magpagamot habang ang mga rider ang umako sa gastos sa mga nasirang bahagi ng kani-kanilang motorsiklo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sumadsad sa pinakabagong all-time low sa kasaysayan ng palitan ng piso kontra dolyar. Nagsarayan sa 59 pesos and 355 centavos kada US dollar. Mababa ito ng 135 centavos sa previous all-time low na 59 pesos at 22 centavos noong December 9, 2025. Kasunod yan ang pagkatapos ng holiday season kung saan madalas ang cash remittances mula sa mga OFW. Sa gitna rin yan ang pahiwatig ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posible itong magpatupad ng rate cut sa Pebrero. Una na rin sinabi ng BSP na nakaapekto rin sa paghina ng piso ang flood control scandal na nagpahina sa investors' confidence. Kahit no-show sa Senado ng halos 2 buwan, nagtatrabaho pa rin daw si Senador Bato de la Rosa. Ayon po yan kay Senador Amy Marcos. Paliwanag ni Senator Amy, nakakapirma pa rin daw si Bato ng ilang dokumento. Noong una, sumasagot pa raw kay Senator Amy si Senator Bato. Pero ngayon daw ay hindi na dahil posibleng natitrace daw ang mga cellphone calls. Kaya't ang kinukumusta lamang daw ng Senadora ay ang may bahay ni Senator Bato. Simula Nobyembre, hindi na nagpakita sa Senado si Bato matapos pumutok ang isyong may arrest warrant na sa kanya ang International Criminal Court. Ang alam ko, nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin eh. Pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Abangan, mga pumasa sa bar exams hindi mapigilang maging emosyonal. At ang mga celebrity na pasado sa bar exams. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Higit 5,000 pumasa sa 2025 bar exams. Halos kalahati yan, higit 11,000 kumuha ng pagsusulit. Ang mga kwento ng pagsisikap at tagumpay tunghayan sa Frontline Report ni Camille Zamonte. Napaiyak at napaluhod sa sobrang tuwa si Abraham nang makita ang pangalan sa listahan ng mga pumasa sa 2025 bar examinations. Masarap daw sa pakiramdam na nagbunga na ang kanyang paghihirap, lalo't inabot siya ng 9 na taon para mag-aral ng law sa St. Dominic Savio College. Hindi raw siya sumuko kahit na ilang beses nang bumagsak sa mga subject. Di raw niya akalain na papasa siya agad sa unang take sa bar exam. 9 years na po kasi ako sa college of law. Opo. Tapos, di ko po alam. Sir, gaano kahirap? Gaano kahirap na 9 na taon ka na nag-aaral, ngayon ka lang pumasa? Sobrang hirap po. Doon ko nakilala yung girlfriend ko. Nagkaanak na ako. Tapos ngayon, basta po, nakagraduate na rin sa wakas. Malaki na yung anak ko. Tapos nakapasa po ako ng bar exam. Kaya payo niya sa mga law student,
So guys, sumuko. Huwag niyong tigilan. Hayaan niyo yung law school yung lumuwas sa inyo. Mag-enroll kayo, mag-aral kayo. Personal din na nagpunta sa Korte Suprema ang ilang bar passer na nakakuha ng pinakamataas na marka. Ang top 20 na si Ronald Gonzales mula sa University of the East, balak magsilbi sa gobyerno. Sobrang saya ko po, hindi ko po talaga in-expect na makakapasok. Talagang nakaplano na po yung siguro yung magiging journey ko sa public service. Medyo marami po kasi tayong nakikitang mga injustices ngayon, mga napagkakaitan ng privilege ng makakamit ng tamang hustisya. Kaya sa PAW po, bilang PAW lawyer, nais ko pong kahit paano makatulong sa mga underprivileged, sa mga mahihirap. Hindi lang mga bar examinee ang nagdiwang, maging ang mga kaanak nila. Ang top 7 na si Johan Rafael Gata mula sa University of Santo Tomas, hindi makapaniwala sa mataas na markang nakuha niya. Overwhelmed po pa rin hanggang ngayon kasi honestly ang dinadasal ko lang po all throughout yung bar journey ko po, pati yung pagantay po ng results is pumasa lang po. Ginawa ko motivation is matulungan po yung family ko and syempre makapagbigay serbisyo na rin po sa mga Pilipino. Ang dinadasal ko lang po everyday is makapasa siya ng bar exam kasi alam ko yung pinagdaanan niya habang nag-aaral. Pero hindi ko na-expect na masasali pala siya sa top 7. Dinaig naman ng top-notcher na si Jen Roniel Sanchez mula sa University of the Philippines ang lahat ng pumasa sa nakuha niyang 92.70%. Mula sa 11,425 examinees, 5,594 ang pumasa. Katumbas yan ng 48.98%. Mas mataas ang bilang ng mga pumasa ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay 2025 Bar Chairperson Associate Justice Amy Lazaro Javier, hindi nila binago ang passing grade sa exam na 75%. I set specific, uniform and strict guidelines in grading the answers as disclosed in Bar Bulletin number 4. Every answer was scored depending on accuracy, clarity, conciseness, logic, and grammar. May 5 namang disqualified examinees dahil sa hindi pagsumite ng kumpletong requirements, kaya hindi na chinek ang kanilang exam. Sa February 6, nakatakdang manumpa ang mga bagong abogado sa Philippine Arena. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Speaking of bar exams, pasado rin dyan ang ilang artista gaya ni Nico Antonio na mapapanood natin soon dito sa TV5. Ang kanilang pinagdaanan sa report ni News 5 digital producer Von Belinario. Hindi na lang sa aktingan may ibubuga ang nag-iisang Nico Antonio. This time, palaban na rin siya sa korte. Si Nico, isa na ang abogado matapos makapasa sa bar exams. Chika niya sa News 5, nasa simbahan siya para magdasal bago ilabas ang resulta. Hindi pa siya nagsisink in. Parang nandun pa ako sa state of shock and surprise na, umasa na ako. Anak si Nico ng celebrity at seasoned lawyer at producer na si Attorney Joji Alonso. Naka-feel kaya siya ng pressure? Siyempre may pressure kasi seasoned lawyer po yung mom ko and at the same time I also have 2 siblings who are also lawyers. But I put pressure on myself na dapat maipasa ko to na hopefully take 1 lang and thank God nangyari lahat. Labor law at intellectual property ang interest ni Nico dahil gusto niyang tutukan ang karapatan ng mga manggagawa sa entertainment industry. In that aspect, ma-advise ko yung mga kapwa ko artista, mga kapwa ko crew na ito yung limit natin, ito yung oras natin, hanggang may karapatan tayo magganito, may karapatan tayo magganon. So, pwede ko silang i-advise. Pero kahit bar passer, may showbiz commitment pa rin daw si Nico. Recently, kasama siya sa cast ng Metro Manila Film Festival entry na Unmarry at Bar Boys After School. At mapapanood din natin siya very soon dito sa TV5. Pero kung ano yan, nako, yan ang aabangan natin.
Isa pang bar passer this year ang dating actor-model na si Luke Gicane. Sa exclusive kwentuhan with News 5, pinagsabay niya ang pagre-review at pagtatrabaho sa Department of Agriculture. So medyo kabado po kanina. To be honest, I'm not really expecting too much. Kung lumabas yung name ko, thank you Lord. But if not, thank you also Lord. Naging bahagi rin noon si Luke ng TV5 teleserye na Misibis Bay. Bukod dyan, siya rin ang inspirasyon sa isa sa mga karakter sa pelikulang Bar Boys na si Joshua Zuniga, played by Kian Cipriano. Game naman kaya si Luke na bumalik sa showbiz? Pabalik, I don't see anything wrong with it. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belenario, News 5. Congratulations po sa mga bagong abogado. Yan, kasi kung yung pelikulang Bar Boys, tungkol ba ito sa mga nasa bar? Magkitake yata ng bar. Oy, Bok, Johnny, congratulate ko lang. May lawyer na rin kami sa pamilya. Wow, congrats. Ang asawa na aking pinsan si Hindi. Asawa na aking pinsan si Attorney Almond Custodio. Congratulations. Congratulations. Okay, Saya. Abangan namin Oh, bukas. wow. Ang ganda ng Bong, pasok angkan, ng masaya. ng taon sa inyo. Yes, Grabe, yes. saya. Congratulations sa lahat. Madali yun, for sure. Abangan namin bukas. Yan. Okay. Pansit? Sige. Yay! Natin yan. Pansit. Yan po ang 45 minutos ng pagkimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.